Ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, kaya rin itong abutin. Parang imposible, hindi ba? Kung gayon, bakit marami ang nagdaan sa buong buhay nila nang hindi nakakamit ang kanilang mga pangarap? Mayroon pa kaya silang hindi natutuklasan? Ngayon, matututunan mo ang 10 pang-araw-araw na gawain na hango sa pilosopiya ni Napoleon Hill na may kapangyarihang ganap na magpabago sa takbo ng iyong buhay. Napansin mo na ba kung paano gumigising ang karamihan sa mga tao araw-araw na parang otomatiko lang? Tumulog ang alarm clock, nag-vibrate ang telepono, nagsilabasan ang mga notification, at bago pa man makainom ng kape, pagod na agad ang kanilang isip. Pagmulat ng kanilang mata, agad silang sumasalang sa isang maraton ng mga gawain, obligasyon, at abala, nang hindi nila namamalayan na nawalan na sila ng kontrol sa kanilang araw bago pa man ito magsimula. At ang pinakakapansin-pansin ay paulit-ulit ang siklong ito sa loob ng mga taon, minsan sa loob ng mga dekada. Gising, dalian, reklamo, tulog at ulit. Walang layunin, walang direksyon, walang focus. Para kang nasa kotse na umaandar ang makina, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Naririnig mo ang ingay, ramdam mo ang paggalaw, pero sa loob-looban, hindi ka naman talaga umaabot kahit saan. Sabi ni Napoleon Hill, ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon. At wala nang mas akmang metapora pa. Dahil kung walang malinaw na landas, lahat ng hangin ay tila tama, ngunit lahat ay hahantong sa isang patutunguhan, kabiguan at pananatili sa isang lugar. Pag-isipan mo. Ilang beses ka nang umabot sa pagtatapos ng araw na pakiramdam mo ay 1,000 bagay ang nagawa mo, pero wala namang talagang mahalagang nangyari. Abala ka, pero hindi produktibo. Balisa, pero hindi umuusad. At ito ang bitag na kinahuhulugan ng karamihan, ang pagkalito sa paggalaw at sa pag-unlad. Ngunit ang susi na natuklasan ni Hill, at kinukumpirma na ngayon ng agham, ay ang ilang minuto lamang ng sadyang paglilinaw ang sapat upang ganap na baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Bago mo pahayaang salakayin ng mundo ang iyong isip, kailangan mong huminto, huminga, at magtakda ng isang layunin. Isa lang. Hindi 5, hindi 10. Isa lang. Maaaring tila kakaunti ito, ngunit doon nakasalalay ang kapangyarihan. Dahil kapag nagpasya ka kung ano ang tunay na mahalaga, lahat ng iba pa ay nagsisimulang ayusin ang sarili sa paligid ng desisyong iyon. Ang iyong utak ay titigil sa paglagalag at magsisimulang gumana pabor sa iyo. At hindi lang ito pilosopiya. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Dominican University of California na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin ay may 42% mas mataas na tsansang makamit ang mga ito kaysa sa mga nag-isip lamang. 42%. Iyon ay sapat na upang baguhin ang pagnanais tungo sa isang plano, at ang isang plano tungo sa katotohanan. Ang pagsusulat ay pagdeklara sa iyong subconscious na ikaw ay nakatuon dito. Para itong pagtatanim ng bandila na nagsasabing, dito ako pupunta. Ngayon, isipin ang epekto nito kung ilalapat mo ito araw-araw, sa umaga, bago pa ang anumang abala. Malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng taong may malinaw na layunin at ng taong namumuhay ng otomatiko. Habang ang ilan ay ginugugol ang kanilang araw sa pagre-react sa mga problema, ang iba naman ay kumikilos ng ginagabayan ng intensyon. Habang ang ilan ay gumigising at nagsasabing, tingnan natin kung ano ang idudulot ng araw, ang iba naman ay nagpapasya, ano ang gagawin ko sa araw na ito? Ang simpleng pagbaligtad ng mindset na ito ay nagpapabago sa lahat. Direktang naranasan ito ni Hill. Sa edad na 25, nang siya ay isa pa lamang batang reporter, nagkaroon siya ng pagkakataong kapanayamin si Andrew Carnegie, ang pinakamayamang tao sa mundo noong panahong iyon. Sa kanilang usapan, kinilala ni Carnegie ang potensyal ni Hill at hinamon siya na ilaan ang susunod na 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral at pagdodokumento ng mga ugali ng mga pinakamatagumpay na tao sa planeta. Isang malaking hamon para sa isang walang pera, walang koneksyon, at walang katiyakan. Ngunit tinanggap ito ni Hill ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, nagtatag siya ng isang layunin, tuklasin ang lihim ng tagumpay at ibahagi ito sa mundo. At ang desisyong ito ang siyang humubog sa kanyang buong paglalakbay. Kung siya ay nag-alinlangan, kung siya ay nagpaliban, kung pinayagan niya ang takot na manaig, siguro ay hindi natin nakamit ang aklat na Think and Grow Rich, na patuloy na nagpapabago ng buhay sa buong mundo hanggang ngayon. Nakapagtataka kung paano ang linaw ng isang layunin ay makapagpapabago sa kapalaran ng isang tao. At doon mismo nabibigo ang marami.
Hindi dahil sa kakulangan ng talento, swerte, o pagkakataon, kundi dahil namumuhay sila ng walang direksyon. Lagi silang tumatakbo pero hindi nila alam kung saan sila pupunta. Naniniwala si Hill na ang kabiguan ay bihirang resulta ng kakulangan sa kakayahan. Ito ay resulta ng kakulangan ng malinaw na layunin. Kapag hindi mo alam ang gusto mo, kahit ano ay pwede na. At ang panganib ay ang kahit ano ay halos palaging maglalayo sa iyo mula sa tunay na mahalaga. Siguro sasabihin mo, pero wala akong oras para dyan. At iyon ang pagkakamali. Ang pagtatakda ng pang-araw-araw na layunin ay hindi aabutin ng kahit isang minuto. Ito ang pinakamahalagang minuto ng iyong araw. Bago ka bumangon sa kama, tanungin mo ang sarili, ano ang isang bagay na, kung gagawin ko ngayon, ay maglalapit sa akin sa taong nais kong maging. Ang sagot ay maaaring simple, tapusin ang isang proyekto, humingi ng tawad, tumawag sa telepono, pag-aralan ang isang bagong paksa, ayusin ang isang espasyo sa iyong tahanan. Hindi mahalaga ang laki ng layunin. Ang mahalaga ay malinaw, tiyak, at kayang gawin ito. Dahil kapag pumili ka ng isang konkretong bagay, umaayon ang iyong isip. Para bang sinasabi nito na intindihan? Doon tayo pupunta. At nagsisimulang umayon ang lahat. Ang iyong enerhiya ay naituturo, ang iyong mga aksyon ay nagkakaroon ng kahulugan, at maging ang iyong emosyon ay nagiging matatag. Humihinto ka sa pagiging biktima ng mga pangyayari, at nagiging may akda ng iyong sariling kwento. Ngayon, isipin, ilang araw na sa iyong buhay ang nagdaan ng walang ganitong intensyon. Ilang umaga ang nagsimula sa pagkabalisa, pag-aalala, at pagmamadali at natapos na may pakiramdam ng kawalan. Paano kung iba ang bukas? Paano kung, bago hawakan ang iyong telepono, huminga ka ng malalim at pumili ng isang focus? Subukan mo ang pagsubok na ito. Isulat ang iyong pang-araw-araw na layunin sa isang piraso ng papel, o sa notepad ng iyong telepono, at sa gabi ay tingnan kung nagawa mo itong makamit. Gawin ito sa loob ng 7 magkakasunod na araw. 7 araw lamang. Ito ay simula pa lamang, ngunit mararamdaman mo ang pagkakaiba. Mapapansin mo na mas mahimbing ang iyong tulog, na ang iyong araw ay may mas direksyon, na nagsisimulang magkolekta ang maliliit na tagumpay. At mauunawaan mo ang isa sa mga pinakamalalim na katotohanan na itinuro sa atin ni Napoleon Hill, hindi ang malalaking desisyon ang nagpapabago ng buhay, kundi ang maliliit na desisyon na paulit-ulit na ginagawa ng may layunin bawat araw. Dahil walang tagumpay na nagmumula sa pagkakataon lamang, kundi sa disiplina ng pagpili at pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ilang beses ka nang nagising at, bago pa man ilapag ang iyong mga paa sa sahig, ang iyong isip ay bahana ng mga alalahanin, bayarin, panggigipit, at nakabinbing mga gawain. Para bang hindi pa nagsisimula ang araw at pagod ka na agad. Ito ang takbo ng buhay ng karamihan, sinisimulan nila ang umaga na dala ang bigat ng kahapon, iniisip ang mga problema ng bukas, at nakakalimutang tingnan kung ano ang nasa harapan nila sa kasalukuyan. At dito mismo natuklasan ni Napoleon Hill ang isa sa mga pinakamakapangyarihang puwersa na kayang magpabago ng anumang buhay, ang pasasalamat. Sa panahon ng Great Depression, nakita ni Hill ang pagguho ng imperyong kanyang itinatayo. Nawalan siya ng tahanan, kita, at katatagan. Nahaharap ang kanyang pamilya sa matinding hirap, at marami sa paligid niya ang nagsabing sumuko na lang siya. Ito ang uri ng sitwasyon kung saan ang karamihan ay susuko sa kawalan ng pag-asa. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Hill. Nagpasya siya na araw-araw, bago bumangon, magiging mapagpasalamat siya sa 3 bagay, sa pagiging buhay, sa pagkakaroon pa rin ng isip na kayang mag-isip, at sa pagkakaroon pa rin ng mga ideya sa loob nito. 3 simpleng dahilan, ngunit sapat upang muling buhayin ang pag-asa. At mula sa ganitong kalagayan ng isip ipinanganak ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang akda sa lahat ng panahon, ang Think and Grow Rich. At doon mismo nakasalalay ang lihim. Ginugugol ng karamihan ang kanilang oras sa pagrereklamo tungkol sa wala sila, sa mga pagkakataong hindi dumating, sa mga kawalang katarungang naranasan nila. At, sa paggawa nito, nagpapakain sila ng isang paikot na negatibidad na nagpapatuloy sa sarili. Sabi ni Hill, ang pinagtutuunan mo ng pansin, lumalaki. Kapag nagtuon ka sa kakulangan, ito ay lumalago. Kapag nagtuon ka sa kasaganaan, ito ay dumarami. Ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa mga problema o pagpapanggap na maayos ang lahat. Ito ay tungkol sa pagkilala na, sa kabila ng mga hamon, mayroon pa ring tunay na dahilan upang magpatuloy.
Isipin kung gaano karaming bagay ang mayroon ka ngayon na ibibigay ng maraming tao ang lahat upang magkaroon, kalusugan, kalayaan sa pagpili, isang taong nagmamalasakit sa iyo, ang simpleng katotohanan na ikaw ay buhay at humihinga ngayon. Kapag sinimulan mo ang araw na may ganitong kamalayan, may nagbabago. Gumagaan ka, nagiging mas bukas, mas handa kang harapin ang anumang dumating sa iyong landas. Naintindihan ito ni Hill sa panahong wala pa man ang neuroscience. Napansin niya na ang mga dakilang pinuno at negosyanteng kanyang kinapanayam ay may isang katangian, lahat sila ay naglinang ng positibong kaisipan kahit sa madilim na panahon. Alam nila na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa panlabas na mga pangyayari, kundi sa panloob na pagiging handa na makita ang halaga sa bawat sitwasyon. At, sa kaibuturan, ang pasasalamat ay ganoon lamang, isang sinasadyang pagpili kung saan mo ilalagay ang iyong atensyon. Isipin ang dalawang tao na nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon. Ang isa ay nakatuon sa problema, sa sakit, at sa pagkawala. Ang isa naman ay nakatuon sa aral, sa lakas, at sa posibilidad ng isang bagong simula. Pareho silang nahaharap sa parehong hamon, ngunit ang pangalawa ay may mas maraming pagkakataong lumago. Dahil ang pasasalamat ay hindi nagbabago sa nangyari, binabago nito kung paano mo binibigyang kahulugan ang nangyari, at iyon ang nagpapabago sa lahat. Ngayon isipin kung ilalapat mo ito sa iyong buhay, ng simple at praktikal. Pagkagising, bago hawakan ang iyong telepono, ipikit ang iyong mga mata sa loob ng ilang segundo at isipin ang 3 bagay na tunay mong pinasasalamatan. Maaari itong maliit na bagay, ang amoy ng kape, ang yakap ng isang tao, isang bagong araw upang muling sumubok. Gawin ito araw-araw sa loob ng 1 linggo. 7 araw lamang. Mapapansin mo ang isang kakaibang bagay, nagbabago ang iyong mood, bumubuti ang iyong enerhiya, at maging ang iyong mga problema ay tila hindi na gaanong mabigat. Ang pasasalamat ay isang uri ng panlunas sa emosyon. Hindi nito binubura ang mga hamon, ngunit pinipigilan nito ang mga ito na dominahin ka. Tinuturuan nito ang utak na hanapin ang balanse sa gitna ng kaguluhan. Sa isang banda, lumilikha ito ng isang pananaw na nagbubukas ng mga pagkakataon na dati hindi mo napapansin. Ilang ulit mo nang nakilala ang isang tao na, sa kabila ng hirap, ay nanatili ang mahinahong ngiti at kahanga-hangang katahimikan. Ang mga taong ito ay hindi mangmang o walang alam, sila ay may malay. Naunawaan nila, marahil nang hindi sinasadya, ang prinsipyong ipinaglaban ni Napoleon Hill, ang kapangyarihang pumili ng iyong pinagtutuunan. At kapag tama ang pinili mong pagtuunan, nagsisimulang tumugon ang buhay. Lumilikha ng espasyo para sa mas marami ang pasasalamat. Para bang sinasabi ng universo, pinahalagahan mo ang kakaunti, kaya handa ka para sa kasaganaan. At hindi ito mistisismo, ito ay pag-ugali. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas kumikilos ng mahinahon, gumagawa ng mas matatag na desisyon, at may mas malaking enerhiya upang abutin ang kanilang mga layunin dahil hindi sila nagsasayang ng lakas sa pagrereklamo. May isang tahimik na labanang nangyayari sa loob ng bawat tao, araw-araw, at karamihan ay hindi man lang napapansin na sila ay nakikipaglaban. Ito ang digmaan sa pagitan ng mga kaisipang pinapaboran mo at ng mga sinisikap mong baliwalain. Ang totoo, ang iyong pinakamalaking kaaway ay bihirang nasa labas, ito ay naninirahan sa loob ng sarili mong isip. At ang natuklasan ni Napoleon Hill ay kung hindi mo mapangungunahan ang kaaway na ito sa loob, sisirain nito ang bawat pagtatangka mo sa tagumpay. Ilang ulit mo nang sinabi sa iyong sarili, hindi ko kaya, hindi ito para sa akin, hindi ko ito karapat-dapat. Mga parirala na tila inosente, ngunit nagsisilbi silang direktang utos sa iyong subconscious. Buong-buo ang paniniwala ni Hill nang sabihin niya, ang isip ng tao ay parang isang hardin. Kung wala kang itatanim dito, kusa lang natutubo ang mga damo. Sa madaling salita, kung hindi mo ididirekta ang iyong mga iniisip, babalikan ka ng mga ito. At iyon mismo ang nangyayari sa karamihan ng tao, hinahayaan nilang gumana ang kanilang isip ng otomatiko, inuulit ang mga lumang paniniwala, takot, at limitasyon na naitanim doon maraming taon na ang nakalipas, minsan ay ng ibang tao. Kinukumpirma ng modernong neuroscience ang alam na ni Hill sa simula pa lang ng nakaraang siglo, hindi naiiba ng utak ang totoo sa imahinasyon. Tumutugon ito sa iniisip mo na parang totoo. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Cleveland Clinic na ang paulit-ulit na pag-isip ay direktang nakakaapekto sa kemikal ng utak, na may impluensya sa lahat mula sa kondisyon ng kalooban hanggang sa pisikal na kakayahan. Ibig sabihin, sa bawat pagkakataon na ulitin mo ang isang negatibong parirala tungkol sa iyong sarili, sinasanay mo ang iyong utak na paniwalaan ito.
At ang resulta ay isang paikot na pagkasira ng sarili. Matindi ang karanasan ni Hill dito. Hinarap niya ang gutom, pagtanggi, at kawalan ng paniniwala ng mga nasa paligid niya. May panahong nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang salapi, pati na ang suporta ng kanyang pamilya, at gayunpaman, araw-araw, inuulit niya sa kanyang sarili, ipinanganak ako para sa malalaking bagay. Matututo ako sa bawat kabiguan at magiging mas mahusay kaysa kahapon. Ang pag-uulit na ito, na sinabi ng may pananampalataya, ang humubog sa estruktura ng kanyang isip hanggang sa binago nito siya upang maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang author sa mundo. Hindi ito swerte, ito ay mental na pagprograma. Ang tinatawag ng marami na pananampalataya o optimismo ay, sa totoo, ang resulta ng patuloy na mental na pagsasanay upang tumutok sa kung ano ang nagtatayo at hindi sa kung ano ang sumisira. Ipinaliwanag ni Hill na ang pag-iisip ay may kapangyarihang lumikha at ang subconscious ay gumagana bilang isang masunuring alipin. Kung pakakainin mo ito ng takot, lilikha ito ng mga sitwasyon na magkukumpirma sa takot na iyon. Ngunit kung pakakainin mo ito ng kumpiyansa, gagabayan ka nito tungo sa mga karanasan na magpapatibay sa kumpiyansang iyon. Ngayon, isipin ang kabilang panig. Ilang tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa pagsasabing, wala akong swerte, walang gumagana para sa akin, hindi ako makakaahon dito. Ang mga salitang ito, na madalas na sinasabi, ay nagiging mga propesya na tumutupad sa kanilang sarili. At kapag dumating ang kabiguan, sasabihin nila, kita mo? Alam ko na. Hindi nila napapansin na hindi sila naghuhula ng kinabukasan, sila ay gumagawa nito. Sinabi ni Hill na lahat ng kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao ay kaya nitong makamit, ngunit totoo rin ang kabaligtaran, lahat ng kinatatakutan at pinaniniwalaan ng isip ay kaya rin itong magkatotoo. Marahil ay nagtataka ka kung posible bang kontrolin ang iniisip mo sa lahat ng oras. Siyempre hindi. Lalabas pa rin ang mga negatibong kaisipan. Ang sikreto ay hindi ang iwasan ang mga ito ay ang hindi sila pakainin. Sila ay parang mga bisitang hindi mo gusto, kakatok sila sa pinto, ngunit papasok lang kung bubuksan mo. At kapag nakapasok sila, guguluhin nila ang lahat, akupahan ang espasyo, at ubusin ang iyong enerhiya. Ang pagkakaiba ng mga umaabante at ng mga nananatili ay nasa kung paano sila tumutugon sa mga bisitang ito. Ang taong may malay ay nagmamasid sa mga ito, kinikilala sila, ngunit hindi kinikilala ang sarili sa kanila. Pinapalitan nila ang mapanirang pag-isip ng iba na nagtatayo. Tinawag ito ni Hill na mental na disiplina sa sarili, ang kakayahang pumili ng iyong mga iniisip nang may parehong pag-ingat na pinipili mo ang iyong mga salita. At, tulad ng anumang kakayahan, ito ay umuunlad sa pagsasanay. Maaari kang magsimula ngayon. Sa bawat pagkakataon na sasabihin ng iyong isip, hindi ko kaya. Magdagdag ng isang salita, pa. Hindi ko kaya, pa. Ang maliit na pagbabagong ito ay ganap na nagpapalit ng interpretasyon ng utak sa mensahe. Ang hindi ko kaya ay nagsasara ng pinto. Ang ipa ay nagpapanatiling bukas ng pag-asa. At ipinapaliwanag ng agham kung bakit. Kapag binago mo ang iyong panloob na lengguwahe, pinapagana mo ang mga rehiyon ng utak na konektado sa motibasyon at paglutas ng problema. Sa halip na makaramdam ng pagkatalo, nauunawaan ng utak na mayroong hamon na dapat lampasan at nagsisimulang maghanap ng mga solusyon. Kaya naman ang maliliit na pagbabago sa panloob na usapan ay lumilikha ng malalaking pagbabago sa pag-ugali. Isinalaysay ni Hill na, sa mga pagkakataong pinakamadalas siyang nagduda sa sarili, nagsusulat siya ng positibong mga pagpapatunay at binabasa ang mga ito ng malakas araw-araw. Sinabi niya na kailangan niyang insumigaw ng mas malakas kaysa sa mga negatibong kaisipan. Ang gawaing ito, na maaaring tila simple, ay may siyentipikong batayan. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Toronto na ang pagbigkas ng positibong mga pagpapatunay ay nagpapagana sa mga bahagi ng utak na naugnay sa pagtingin sa sarili at kumpiyansa. Unti-unting nagre-reprograma kung paano tinitingnan ng isang tao ang kanyang sarili. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pagkontrol sa isip ay hindi tungkol sa pag-isip ng positibo sa lahat ng oras. Ito ay tungkol sa pag-isip ng may layunin. Ito ay pagpili ng mga kaisipan na nagpapalakas sa iyo, kahit na tila mali ang lahat. Ito ay pagtingin sa problema at pagsasabi, hindi ko pa nahahanap ang solusyon, ngunit mahahanap ko ito. Ito ay pagpapalit ng pagkakasala sa pag-aaral at ng takot sa pagkilos. Napansin ni Hill na ang mga pinakamatagumpay na tao sa kanyang panahon, mga lalaking tulad nina Henry Ford,
Thomas Edison, at Andrew Carnegie, ay may isang gawi. Pinalilibutan nila ang kanilang sarili ng mga isip na humahamon sa kanila. Nakikisama sila sa mga taong malaki ang pangarap, na nag-uusap tungkol sa mga ideya, hindi tungkol sa mga tao. Hindi nagkataon lamang na ang mga lalaking ito, na mula sa mapagpakumbabang pinagmulan, ay nagtapos na humubog sa takbo ng kasaysayan. Naunawaan nila na ang kapaligiran ay mas malakas kaysa sa kagustuhan. Na hindi sapat ang ambisyon kung nakatira ka sa isang lugar na pumapatay ng mga pangarap. Noong bata pa si Hill, lumaki siya na napapalibutan ng mga simpleng tao sa isang rural na rehiyon ng Estados Unidos kung saan kakaunti ang naniniwala sa pag-unlad. Ngunit gumawa siya ng isang pagpili, nagpasya siyang maghanap ng mga mentor, libro, at mga isip na mas dakila kaysa sa kanya. Kapag hindi niya maaring lapitan ang mga taong ito ng pisikal, pinag-aralan niya sila. Binasa niya ang kanilang mga talambuhay, kinopya ang kanilang mga ideya, sinipsip ang kanilang mga kaisipan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na nakalikha siya ng isang mental na lupon ng referensya. Kahit wala sila sa kanyang tabi ng pisikal, nilikha niya ang isang mental na paligid na puno ng mga taong nagbibigay inspirasyon sa kanya. At iyon ang naging punto ng pagbabago. Ngayon, sa teknolohiya at internet, may hawak ka ng mas makapangyarihan sa iyong mga kamay. Maaari mong ma-access sa loob ng ilang segundo ang mga ideya ng mga pinuno, palaisip, negosyante, at mga taong nakamit ang nais mong makamit. Ngunit, nakakatawa, marami ang pinipiling gugulin ang oras na yon sa panonood ng walang kabuluhang nilalaman, pagsali sa walang saysay na talakayan, at pagsunod sa mga taong walang idinagdag kundi pagkalito. Ang resulta ay mahuhulaan, nasasanay ang isip sa inday at nawawala ang direksyon nito. Ang kapaligiran ay hindi lang pisikal, ito ay mental din. At kung hindi mo pipiliin ng may malay kung sino at ano ang sasakop sa iyong isip, gagawin ito ng iba para sa iyo. Ang social media ang pinakamagandang halimbawa nito. Ang bawat video, bawat post, bawat komento na iyong kinokonsumo ay isang ladrilyo sa pagbuo ng iyong mindset. Maaaring pinapalakas mo o pinapahina ang iyong sarili nang hindi mo namamalayan. Ang tanong ay, ano ang pinapayagan mong makapasok? Naunawaan ito ni Hill at naging kategorya sa pagsasabing ang tagumpay ay hindi kailanman isang nakahiwalay na kilos, ito ay produkto ng magkakatugmang isip na nagtutulungan. Kaya naman nilikha niya ang konsepto ng mastermind. Isang mental na alyansa sa pagitan ng mga taong nagbabahagi ng mas malaking layunin. Sinabi niya na kapag dalawa o higit pang isip ang nagkakaisa sa harmonya, isang bagong isip ang nalilikha na mas malakas kaysa sa pinagsama-samang bahagi nito. Ganito umunlad sina Edison at Ford ng magkasama, nagpapalitan ng mga ideya at hamon, bawat isa ay nagtutulak sa isa. Ngunit kapag walang harmonya, ang epekto ay kabaligtaran. Nagbabala si Hill na ang nakakalason na kapaligiran ay umuubos ng malikhaing enerhiya at dahan-dahang pumapatay sa ambisyon hanggang sa maging anino ka na lamang ng kung sino ka sana. Ito ang nangyari sa napakaraming pampublikong personalidad na napapalibutan ng maling mga tao ay nakita ang pagbagsak ng kanilang mga landas. Isang kapansin-pansing halimbawa si Michael Jackson. Sa kabila ng kanyang walang katumbas na talento, natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng mga mapagpabango, ng mga nagsasabing sa lahat ng bagay, at ng mga nagsamantala sa kanyang kahinaan. Unti-unti, nawala sa kanya ang kanyang pakiramdam sa realidad, emosyonal na balanse, at pagdidiskresyon sa mga desisyon. Ibinukod siya ng kanyang kapaligiran, at ang pagkakabukod na iyon ay humingi ng malaking kapalit. Imposibleng umunlad sa tigang na lupa. At madalas, ang tigang na lupa ay hindi ang mundo, ito ay ang mga taong nasa paligid mo. Kung gusto mong lumago, kailangan mong tanungin ang iyong sarili, ang mga taong nasa tabi ko ba ngayon ay nagtutulak sa akin pasulong o pumipigil sa akin? Kapag sinasabi ko ang aking mga pangarap, naniniwala ba ang mga nakakarinig sa akin o kinukutya sila? Dahil gusto mo man o hindi, tiyak na magiging katulad ka ng mga taong iyon. Kung makikisama ka sa mga nagrereklamo, malapit ka na ring magreklamo. Kung lalakad ka kasama ng mga natututo, malapit ka na ring matuto. Kaya magsimula sa maliit. Gawin ang isang simpleng ehersisyo, ilista ang 5 taong pinakamadalas mong nakakasalamuha, personal man o halos, at tanungin ang iyong sarili, ang mga taong ito ba ay nagbibigay inspirasyon sa akin o nagpapahina sa akin? Sila ba ay nagtutulak sa akin pasulong o nagpapahinto sa akin? Hinahamon ba nila ako na lumago o pinapanatili akong komportable sa pagiging karaniwan? Maging tapat ka. Ang sagot sa mga tanong na ito ang magbubunyag ng iyong kinabukasan.
Kung mapagtanto mong napapalibutan ka ng mga taong limitado ang pag-isip, tandaan ang ginawa ni Hill, maghanap ng mga gabay o tagapayo, kahit malayo sila. Magbasa ng mga libro, manood ng mga panayam, makinig sa mga taong nagtagumpay. Gawin mong kapaligiran ng pagkatuto ang iyong pang-araw-araw na gawain. Sa huli, hindi mo kailangang ipanganak sa pambihirang kalagayan para maging pambihirang tao. Kailangan mo lang magpasya na hindi ka mananatiling nakakulong sa iyong mga limitasyon. Ang iyong kapaligiran ay salamin ng iyong kapalaran. Piliin ng matalino ang refleksyong nais mong makita. Dahil, mapagtanto mo man o hindi, bawat taong kasama mo ay nagtutulak sa iyo patungo sa iyong layunin o inilalayo ka mula rito. At ang totoo, ang halaga ng pakikisama sa mga humahadlang sa iyo ay palaging mas mataas kaysa sa halaga ng pansamantalang pagpapatuloy mag-isa. Magpasya kang kontrolin ang iyong isip, ang iyong gawain, at ang iyong kapaligiran. Dahil ang totoo, bawat maliit na gawi, bawat kaisipang inaalagaan mo, at bawat taong pinili mong makasama ay, sa paanong paraan, humuhubog sa iyong kapalaran. Itinuro sa atin ni Napoleon Hill na ang tagumpay ay hindi ipinanganak mula sa isang sandali ng swerte, kundi mula sa isang serye ng sinasadyang desisyon na ginagawa bawat araw, ang desisyong mag-isip ng iba, kumilos ng may layunin, at palibutan ang sarili ng mga bagay na magtutulak sa iyo pasulong sa halip na maglilimita sa iyo. Kung may isang mahalagang mapupulot mula sa lahat ng iyong narinig ngayon, ito ay ito, nasa iyo ang kapangyarihang pumili ng direksyon ng iyong buhay. At nagsisimula iyan sa pinakasimpleng mga kilos, gumising ng may pasasalamat, magtakda ng malinaw na layunin, bantayan ang iyong mga kaisipan, at pumili ng kapaligirang magpapalago sa iyo. Ito ay maliliit na pagpili, ngunit sila ang mga pundasyon ng iyong kinabukasan. Ngayon, kung nakapukaw ng isang bagay sa iyo ang nilalamang ito, alamin mong hindi nagtatapos dito ang paglalakbay. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa hagdan ng personal na ebolusyon upang maging mas mahusay ka ng 1% kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito at umaasa akong makita ka sa susunod na video.